Hi guys and welcome back po to Tarot Page Philippines. So this video gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Pisces for February 17 till 23. So kung bago kayo, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung di nyo po alam kung ano po yung sun, moon at rising sign nyo, importante po ito. Sa dulo po ng video natin, may link tayo para dito. Tandaan na yung readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And for private readings and spell works, message nyo po ako sa aking Facebook page. The link is in the description below. By the way guys, meron po tayo extended readings kung saan mas malalim yung mga readings po natin itutuloy natin. To have access to it po at sa mga exclusive videos, i-click nyo lang po yung join button sa baba. And for donations, you can use our thanks button sa baba. Pisces. Ang kinapunin yung cards. So, ano ba nangyayari sa'yo? Kumusta ka? So, we have here is yung Page of Cups tsaka Round and Round. Yeah, may mga bagay na routine na, yung parang gusto mo mag-break free doon sa routines na meron ka ngayon sa life. Andoon na, yung parang, I forgot yung anong title ng song. Yung basta yung lyrics niya, there's got to be more to life than chasing out ever temporary high to satisfy me. Ano yung point na parang hindi kulang to meron pa yung may point na ganon. Meron kang ganong thinking, may ganon kang nararamdaman na meron pa ako dapat ginagawang iba. Hindi lang ito yung paulit-ulit na lang. Kasi napapagod ka rin doon sa routine. Noong una parang okay pa, medyo predictable yung mga nangyayari. Masaya ka pa doon sa mga hanas, yung mga ganap. Pero it's coming to a point na napapagod ka na rin. It's coming to a point na nauumay ka. Yung parang masarap ang adobo. Pero kung yun yung ulam mo for the next 1 month, breakfast, lunch, dinner, sama pa ang brunch, merienda, tsaka midnight snack. Nakakanganga. Diba? Ando yung point na you would like something different. You would like something new. Gusto mo na something na unique sa panlasa. So, ando yung point na nag-wish ka na ang dami sa'yo nag-wish ng mag-break away kung doon sa situation nyo, makalabas doon sa kinakalagyan nyo, magkaroon kayo ng different avenue para sa life nyo. And understandable na naman. Kasi, hindi, although maganda ang may routine, maganda may structure, pero kapag laging ganon, kaumay din. Diba? Pero what's crossing you para maka-break out ka doon? So, we have here is the 6 of Wands and Mending. Okay. Ganito. Pisces. What I'm seeing here kasi sa cards mo din, nagko-cross sa'yo. Although you want to break away doon sa routine, natakot ka din na baka, alam mo yun, unpredictable. Understandable. Kasi diba, may innate na tayo, natural sa atin matakot doon sa mga unknown na bagay. Example, yung in the 16th century, kapag may nakikita silang comet, since hindi nila alam na comet ito, kinakatakutan nila. So, nagbablog sila na bad omen to, or may parating na sakuna, o may famine. Pero, as time goes by, science evolved at natutunan natin na, it's a natural phenomenon pala. So, same thing with you. To break away from that fear, you need to have at least a quick understanding. Ano ba yung pupuntahan mo? Ano ba yung mga changes na gusto mo? You heal that part of you na yung may mga fear. Kasi fear will stop you from, fear can, sabi nila, ang kabaligtaran daw ng fear, ng takot, is dapat katapangan. Hindi ako naniniwala. Ang katapat talaga para mawala ang takot is kaalaman.
Kaya mo hindi alam kaya natakot ka sa bahay kasi hindi mo alam kung ano siya. Kaya ka natakot na mag-venture, malabas doon sa cycle mo kasi hindi mo alam anong meron. What do you need to do? You need to have a goal. Meron ka dapat dream, meron ka dapat target, meron ka dapat gustong mangyari. Kasi by that time, may knowledge ka kung ano yung susunod because you know what you want. Which is, pupunta tayo sa discard card mo. So we have here the 3 of Cups and si Fates. O yung kapalaran. Yun naman, simple na naman yung gusto mo eh. A lot of you, sa sobrang simple niya, ang hirap niyang ibigay, yung iba sa inyo, words of affirmation lang din, na merong na you will be okay, na magiging maayos, magiging maganda yung takbo ng mga bagay-bagay. Andun kasi na may naghahanap, iba sa inyo naghahanap ng mapagsasabihan na, ito yung natakot ko, ito yung alinlangan ko, without being judged na, bakit, ang ininimikay, no? Bakit, na hindi ka huhusgahan, na ano ba yan, ang babaw-babaw naman ng iniisip mo, ang babaw naman ng kinakatakutan mo, na wala namang kwenta yan. For them, oo. For you, big deal. Kasi, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na ang babaw ng dahilan mo kasi wala ako sa sitwasyon mo. So, it's really hard to find. Simple na mo pero mahirap hanapin yung gusto mo na someone who will understand you in a way without judging you. Pero wish mo to eh. So, hindi ako magtataka na bibigyan ka ng universe ng ganong klaseng tao sa buhay. Now, dun sa foundation mo, we have here is the 2 of Pentacles tsaka to the Sea. Well, gets naman. One of the reasons why na nahihirapan ka din, Pisces, na mag-break away doon sa gusto mo, kasi andoon na resources-wise, iba sa inyo gusto mamasyal, may gusto kayong bilhin pa sa sarili nyo, gusto nyo i-secure tong property na to, matutunan yung mga bagay na to, pag-aralan nyo. But in terms of resources, so, pwedeng finances, pwedeng sa oras, sa availability, sa pwedeng any type of resource. Andoon na nahihirapan na before, anday mo kasing sila sa alang-alang. There are things that you are still considering na, ito yung kailangan ko unahin. Ito yung importante. Ito yung kailangan. So, andoon na, that's why you feel stuck. Kasi, feeling mo, walang opportunity para sa'yo na ma-explore mo yung mga ibang opportunities na that is outside ng circle mo. Okay? Now, your past na nakakapag-influence pa sa'yo is the 5 of Pentacles and Observer. Sa Pisces kasi, sa tatlong zodiac sign na water, Cancer, Scorpio, Pisces, ikaw yung isda. So, malamang, yung dalawa kasi pwede mabuhay sa lupa. Ikaw talaga hindi pwede. So, water is a symbol of emotions eh. So, andun talaga, your powerhouse is your heart. Pero, problema, yun din yung weakness mo. Kaya, diba, parang pag before in the past, pag nakukwentuhan ka ng mga bagay ng mga malungkot, ganyan, nadadala ka, you are releasing some of your resources. Pwedeng oras mo, imbes na ginugugol mo sa ganito, pwedeng yung lakas mo, pwedeng kaperahan mo, gamit mo. At some point, your emotion, na-abuse siya ng mga tao. And andoon na hindi mo siya nakikita dati kasi as na-abuse siya. Kasi ang you're doing it out of love. Kasi that's a part of you eh. Na kaya mong maramdaman, kaya mong ilagay yung sarili mo doon sa sitwasyon nila. That's both your power and also your weakness.
So, challenge kayo ng universe, how you're going to distinguish yung mga tao na nag-a-abuse na nung heart mo and putting some boundaries sa kanila. Yun yung kailangan mong hingiin na kaalaman at karunungan mula sa Sansinukob. Now, tingnan yung future na ikaw. So, we have your King of Pentacles and Serendipity. Okay, minsan tayo, ayun, may kasabihan na nakakatakot magalit ang taong mabait. And I'm scared na mapuno ka sa mga taong to. Natatakot ako para sa kanila. Ano yung pwede mong masabi? Ano yung pwedeng na decision sa pwede mong gawin? Now, but valid valid yung gagawin mo Kasi andoon na ilalayo mo yung sarili mo sa kanila. Andoon, I also see here na yung dark side mo, isang dark side mo na pwedeng lumabas dito, is gagamitin mo yung mismong mga kinakatakutan nila na alam mo against them. Not directly, pero indirectly. Parang igagamitin mo siya to make sure, alam nila yung kakalagyan nila. In a way, medyo masama yung dating mo. Pero kasi, kung isa't kalahati naman na may ubo sa ulo itong mga taong to, okay lang siguro yun. Parang batuto din sila. Tsaka, yung gagawin mo, compared doon sa tagal ng emotional abuse and resources abuse sa ginawa nila, parang kulang pa nga Well guys, kung nag-resonate po yung reading sa inyo, tandaan meron po tayong extended reading. Kung sa mas malalim, tinuloy natin yung mga readings na para sa inyo. Para magkaroon kayo ng access dito at sa iba exclusive videos, i-click nyo lang po yung join button sa baba. So tuloy natin. Your physical environment is a 7 of Swords and new life. Well, hindi ko alam kung bakit may mga ganong feeling ka din na you feel alone, right now, yung feeling na hindi mo alam kung may nakakaintindi ba sa'yo, may nakakita ba sa'yo. Kasi ang simple lang ng mga hinahanap mo. Minsan yung saltang thank you nga lang, okay na sa'yo Hindi mo naman kailangan ng bonggang na thank you party. Yung sincere na thank you. Yun lang minsan yung hinihingi mo. And ano din with the 7 of Swords, nakakaloka lang yung ibang tao kasi sa paligid mo. Yung tipong hindi nila dinediretso yung kailangan nilang sabihin. Kaya in a way, nagkakaroon ng mga miscommunication. Kasi yung sinasabi nila is na-misinterpret mo. Kasi yung ginagamit nilang terms is iba yung pagkakaintindi mo. Yun yung sa context mo. Iba din sa kanila, di ba? So, sometimes you need to be direct din. Tanungin mo na sa kanila kung ano ba gusto nilang sabihin talaga, ano ba talaga yung pinupunto nila. This will actually save you yung hassle na nag-iisip kung ano ba talaga yung interpretation. At the same time, masasave niyo yung oras kasi direct to the point Wala nang kung ano na pa chuchu. Your emotional environment is the 3 of Pentacles and go the distance. Ito na nga, tama yung mga plans mo din. Do not share your plans. Kasi in the past, dito, hindi ko pala nabanggit. In the past, andun yung you are willing, kasi happy kaya ang ganda ng plano mo, ang ganda ng target mo. So, you were willing to share to the people ano ba yung targets mo. Unfortunately, ang mga atit kuya mo naman, andoon na for the negative na, ay naku, hindi maganda yan, kasi ganito, kasi ganyan. Hindi, ganito na lang, ganyan. Ang lakas silang makasira, no? Ang lakas silang makahatak ng good vibes. Ang lakas silang maka-demolish ng moral ng isang tao. So yeah, your decision to keep things to yourself, it is a good thing to do. Hindi mo na kailangan i-announce
Alam mo yung tipong, iyan mo sila mag-isip. Alam mo, pag napapansin mo, iba sa inyo na hindi na nag-share masyado ng mga life plans nila, yung mga targets nila, hindi na kayo masyado pinapakialaman ng iba. Which is kasi nature naman ng tao talaga mag-alam. So, your hopes and fears is a 6 of Pentacles and by the book. Okay, so very good. Andun kasi na, a lot of you guys is in the process na medyo mas iniisip nyo na yung finances nyo. Iniisip nyo na kung ano yung kakahinatnan ng kaperahan nyo, kung saan magandang pumunta yung pera. Andun nagkakaroon kayo ng business person's mindset. Which is a good thing. And ang nakakatuwa, hindi lang yung yes, andoon na a lot of you is learning about financial education, yung black and white. Pero yung ang dami din sa inyo, you're listening doon sa experiences ng mga tao na dumaan sa financial hardship at paano nito nalagpasan. Good job doon. Kasi andoon na hindi naman lahat kasi sa black and white eh. Sometimes experience mula sa ibang tao, yung paano na sila nag-struggle and how they coped up, yung hinahanap mo ng hindi lang knowledge eh. You're also looking for that inspiration para ma-drive ka, para ma-push ka. Paano hindi mo hahanapin inspiration? Eh, ang daming nega sa na nakadikit sa'yo. Which is, don't worry, unti-unti naman sila mag-fade away sa background. Now, possible na future na ikaw is the 2 of Cups and Blessed. Ito na nga. Hindi naman sa magiging madamot ka or magdadamot ka. Pero, tama naman yung dahilan mo na paano naman ako? Paano naman yung future ko? Paano naman yung security ko? Paano naman yung mga kailangan ko? Paano naman yung mga pangarap ko at mga gusto ko? My friend, Pisces, very valid yung dahilan mo. Yes, ang mga mag-iinarte dyan, yung mga magagalit sa'yo, mga iisipin na masama ka, ito yung mga tao na walang ginawa sa buhay kung hindi umasa. Okay lang na mawala sila. Okay lang maging masama ka sa kwento nila. Kasi alam natin at alam mo, at the end, you gave a lot to help them reach where they are. Naging mapagbigay ka lang, naging mabait ka, pero kailangan na asikasuhin ang sarili. At may mga bagay na importante sa buhay na dapat inuuna. And that is you. So I hope nakatulong yung readings. Remember, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. May cards na tayo para sa iyo extended reading para mapanood mo yung mga iba pang mga sinasabi ng cards. Click the join button sa baba to gain exclusive access to our private videos. And for private readings nga pala and spellworks, you can message me on my Facebook page. The link is in the description below. For donations, you can use the thanks button, yung heart sa baba. Pisces, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you very soon. Mula dito sa Dominican Hill in Baguio City, you have a great day. I'll see you in our extended readings. Bye!